So, ang topic po natin mga kapatid ay Ezra chapter 7 kasi natapos na po yung chapter 6. So, narito na po tayo sa chapter 7 at MBB Tag 12 pa rin po ang ating version na gagamitin. Amen. Praise God, Sister Ren. So, dito po na ang title po nito ay Dumating si Ezra sa Jerusalem. So, sabi po dito, dako na tayo sa verse 1 to 6. So, sabi po dito, makalipas daw po ang ilang panahon. So, itong ilang panahon na ito ay 58 years to mga kapatid. Bago ang lahat, mag-mathematics muna tayo. Wait lang, sinerch ko po kasi ito patungkol dito. Yung, ayan. Di ba po kasi sa Ezra chapter 6, sinabi po, ay sa verse 15 ng Ezra 6, na nung ikatlong araw daw po ng ikalabindalawang buwan, sa ika-6 daw po na taon na paghahari ni Dario, natapos nila ang pagtatayo sa templo. So, yun po yun. At ito po, mga kapatid, yung na-search ko patungkol po dun sa mga naghari during po that time. So, di ba nga po ito, si King Cyrus? Ay, wait lang, parang malabo Ayan. Parang malabo mga kapatid. Saglit lang. Malinaw Ayan. naman, sir. Ito yung listahan ng mga monarkiya or mga paghahari na siyang nagano nga po sa Persian throne during po ng mga period na ito. So, ayan po yung mga period sa global. So, kung gusto nyo pong mag-search mga kapatid, so, search nyo na lang din po yan. Pero, yan din naman po yung lalabas. So, sabi po dito, no, ito, si King Cyrus II, yan po yung nandun sa chapter 1 Ezra. Di ba nga po nagpalausan na papanumbalikin yung mga Israelita doon nga po sa Jerusalem. At iyon po ay sa pamamagitan ng pagkilos ng Espiritu ng Diyos kay King Cyrus. So, yan po yung kanyang range ng kanyang paghahari. Ayan po, no? The founder of the empire who conquered Babylon and permitted the Jews to return home. So, yun nga po, inandun sa chapter 1 ng Ezra. So, kung gusto niyo po mabasa yung mga kapatid, open nyo lang po yung Ezra chapter 1. At sabi nga po dito, sa pangalawa, Kambais Patato, the second. So, hindi po ito, no? Specifically na sa Bible. Pero, ito po yung na-search ko patungkol nga po doon sa pagkakasunod-sunod ng mga naging hari po. So, siya po, no, ay anak ni King Cyrus. Famously expanded the empire by conquering Egypt. So, yan po yung kanyang timeline ng kanyang paghahari. Now, naman po, no, si Bardia naman. Yan. 522 BC po siya, also known as Smerdis, a younger son of Cyrus. So, anak din po siya ni Cyrus who ruled for only a few months before being assassinated. So, pinatay daw po siya. So, sabi sa verse 4, yan naman po si Darius the First, the Great, di ba nga po? Yung nandito po yan, no, nagutos, di ba po, na ipagpatuloy na po yung pagtatrabaho doon sa templo sa Jerusalem. Even though may nagsulat na di ba nga po, about nga po sa mga nangyari doon na pagtatayo. Pero dahil ang kapangyarihan at spirito ng Diyos ay kumikilos, buhay, at gumagabay sa kanyang mga mamamayan, so hindi po no natigil, kundi sinuportahan pa ni King Darius. Di ba nga po? At dito po no, si Xerxes the First, na siyang mababasa naman natin yan, na kung saan yung mga kaaway po ng Hudyong naninirahan sa Judah at Jerusalem ay nagpalabas daw po ng nakapasulat na paratang laban sa kanila. So, nagpasa sila ng parang reklamo or complaint dito po kay King Ahasuerus na kung saan mababasa natin sa Esther. So, yan po no, yung timeline ng kanyang paghahari. So, son of Darius the First, so anak po pala siya ni King Darius, famously fought the Greeks and married Esther. So, nasa Book of Esther po siya. And now, ito naman po si King Artaxerxes I or Longimanus. So, yan po no, yung timeline ng kanyang paghahari. Siya po ay anak ni Xerxes I or ni Ahasuerus, the king who commissioned Ezra and Nehemiah to rebuild Israel. Kasi mababasa din po at yung pangalan ni King Artaxerxes dito po sa Book of Nehemiah. Pero dito nga po no, so yan po, nagkaroon na tayo ng
patungkol nga po sa timeline ng kanilang paghahari. So, ayan po no, yung kay King Darius po tayo mag-focus and kay Artaxerxes. So, nag-start po siya 522, 465 na po siya. Now po, eto, kaya po siya naging 58 years. Ito po, yung reason. Yan, chronologically calculation. So, mathematics po tayo dito. Amen. Asawa po ni Queen Esther, si Ahasuerus po. Or Xerxes the first. So, dito po, no, nung 6th year of King Darius na siyang nabasa po natin kanina sa Ezra chapter 6 verse 15, ay finally po na-completed, no, yung second temple. At yun nga po, no, 516 BC po yun naganap. Kasi nga po, di ba, kung babalikan natin kanina, 522 BC po siya. So, sa ika-6 na taon daw po, pababa po ang calculation ng date before. So, ito po yung, tawag dito, ay, sorry na, malabo pala. So, ito po, no, yung, days po dun sa historical na record. Ayan po. Sorry po, hindi ko napansin. Then, ngayon naman po, yung kay King Artaxerxes the first, na kung saan noong 458 BC daw po, yun po no, naganap yung pagbabalik na Ezra, yung second major wave ng mga Jewish daw po na napatapon nga po, diba po, sa Babylonia. Pabalik na Jerusalem. So, kung susumahin po natin siya, opo, iba po ate. So, kung susumahin po natin siya dito, itong 516 BC po na ito, na kung saan 16th year ni King Darius, ay ima-minus po natin dito sa year ni King Apo at may iba pa po siyang kasama na bumalik po sa Jerusalem. So, 58 years mga kapatid. So, grabe po no, sobrang tagal. And dito din po, no, parang may trivia dito, na why this gap matters globally. This 58-year gap represents a major silent period in historical narrative of the Book of Ezra. So, yung Ezra, mga kapatid, hindi lang siya isang taon or something, di ba? Talagang half century or century siya bago na buo. Di ba nga po? At yun ay preserve para nga po sa atin ngayon na malaman natin ang patungkol po dito. So, yun po, no? 50-year gap. Bago po, may another na group na mga Jewish na napatapon sa Babylon ang nanumbalik po sa Jerusalem. So, ito po ay between the end of chapter 6, di ba nga po? The dedication of temple na kung saan itinalaga yung temple under ng pamumuno, di ba nga po, na naghahari po si Darius. And yung start naman po ng chapter 7 is yung Ezra's arrival under Artaxerxes. And sabi nga po dito, no, more than half a century yung nakalipas. And it is during this exact 58-year interval that the entire narrative of Book of Esther occurs during Insusa. Diba nga po na siya na yung topic natin ni Ate Lynn. Under the intervening king Xerxes or si Ahasuerus po. So, yun po no. So, after 58 years po na nambalik sila Ezra. Ito po. Ayan po no, yung word na makalipas ang ilang panahon kasi siya, hindi siya sinabing taon, so talagang matagal. So, after 58 years, nang si Artaxerxes ang hari ng Persia, diba nga po, dumating mula sa Babylonia ang isang lalaking nagngangalang Ezra. At si Ezra daw po ay nagmula sa angkan ni Aaron. At alam naman po natin si Aaron ay buhat sa angkan ni Levi or ng mga Levita. Pero di ba nga po si Aaron at ang kanyang mga anak na tinatawag ng mga pari ay inihiwalay ng Diyos para po sa kanya, para maglingkod sa kanya sa templo at sa kanyang mga mamamayan. Di ba nga po sila nag-aano ng mga handog at yung kapamilya nilang mga Levita ang tumutulong naman po sa kanila. But in terms ng paghahandog, sila po ang nakatoka or naka-assigned. At sabi nga po dito no, dahil ang kanyang ama na si Sirayas ay anak ni Azarias. So yung ama daw po ni Ezra ay Sirayas ay anak ni Azarias, na anak naman daw po ni Hilkias. At si Hilkias naman ay anak ni Salum, na anak ni Sadok, na siyang kung mababasa natin sa mga kings kapanahonan ni King David, parang nandun po si Sadok. At ganun din po, no, si Sadok ay anak ni Ahitob, na siyang nasa 1 Samuel, kung hindi ako nagkakamali, or sa 1 Kings 2, so nandun po yan siya.
na anak naman daw po ni Amarias, na anak naman ni Azarias. So, si Azarias naman ay anak ni Merayot, na anak ni Zerahias, na anak naman ni Uzi. At si Uzi, ang anak ni Buki, na anak ni Abisua, na anak naman ni Phinehas. Si Phinehas daw po ay anak ni Eleazar at apo niya Aaron na pinakapunong pari. At iba nga po kung mababalikan natin sa Numbers, nung nagkaroon ng pagkakasala ang mga Israelita dahil nagsamba sila kay Baal doon sa Baal Peor, di ba nga po si Phinehas, nagstand siya para sa karangalan ng Panginoon. Kaya yung pinuno na buhat sa kanila ay di ba nga po nagdala ng babae. Kung alam niyo po yung chapter nun sa Numbers mga kapatid, i-type niyo na lang din po. So yun po no. Tapos inuhog niya po. So talagang pinatay niya. Kasi nga po yun po unsod sa pagkakasala. Di ba nga po ang mga Israelita. Dahil sa pagnanasa ng laman at yun nga po dahil sa mga babae. Midianita. Di ba nga po yung flesh talaga. Di ba nga po yung weakness ng tao. Kaya nga po, di ba, kailangan natin mabuhay sa spirit. Yung spirit ang mabuhay sa atin, di ba nga po, at hindi yung ating mga laman. So, yun po. At sabi nga po dito, no, si Ezra daw po ay isang iskriba na dalubha sa ni Yahweh, ang Diyos ng Israel. At sabi po dito, Ezra ay pinatnubayan ni Yahweh na kanyang Diyos, kaya't lahat ng kahilingan niya ay pinagkaloob sa kanya ng hari. So, yung favor po no, ng Panginoon kay Ezra ng kanyang lingkod. At sabi nga po dito, sa verse 7, ayan, noong ikapitong taon daw po ng paghahari ni Artaxerxes, umalis daw po si Ezra sa Babylonia patungong Jerusalem, kasama ang isang pangkat na mga Israelita na kinabibilangan ng mga pari at mga Levita, mga awit, mga bantay sa pinto, at mga tagapaglingkod sa templo. So, lahat po niya, no, yung isang pack na yan ay mga tao na naglilingkod sa Panginoon na inassigned. Diba nga po para maglingkod sa Kanya. At sabi nga po dito, umalis sila sa Babylonia at ng unang araw ng unang buwan ay at sa patnubay ng kanyang Diyos ay dumating siya sa Jerusalem ng unang araw ng ikalimang buwan. So, 4 months po siya, mga kapatid. Kasi po, kung meron po kayong physical Bible, buksan po natin yung pinaka likod niyan. Meron po dong mapa. So, dito po no, yung matandang daigdig. Pakita ko lang po mga kapatid. Hindi ko lang sure kung malinaw to. So, ayan, ito po no. Babylonia, hindi ko lang sure, possible, kung dyan po galing. Pero, makikita po natin na ito yung territory ng Babylonia, na kung saan na pinanggalingan po nila. At now, nandito naman po sa kabila, which is yung kanlurang ilog ng Euphrates. Pasensya na, parang hindi niyo po ata narinig yung sinabi ko kanina. Pero nga po, no, nandito yung Babylonia. So, nandito naman po sa kanluran ng ilog Euphrates. So, ayan po yung ilog Euphrates, no? Yung Kanaan, na kung saan, di ba nga po, ayan na, yung tinirahan ng mga descendants ni Jacob or ni Israel. So, dyan po, no, sa Jerusalem po sila. So, kung titingnan po natin, no, talagang it takes time bago po sila makauwi or makapunta po sa Jerusalem dahil nga po doon sa kanilang lalakbayin. Kaya po, di ba, almost 4 months po sila bago po sila nakarating. At sabi nga po dito mga kapatid, buong sikap daw po na pinag-aralan ni Ezra ang kautusan ni Yahweh upang maisagawa niya ito at upang maituro niya sa bayang Israel ang mga batas at tuntunin ito. So, ayan. Mag-start na tayo. Mag-start pa lang. Ayun lang po. So, dito po mga kapatid, no, sa pinakauna, ito po ay timeline kung kailan nangyari. Ito nga po na pagbay kapanahunan ni Haring Artaxerxes. Sister Sira, magandang hapon po. Kapanahunan po no ng paghahari ni Artaxerxes. After po niyan, ay na Ezra, di ba nga po, ay inilahad po dito kung saan po siya nagmula at di ba nga po, makukonclude priesthood. Kumbaga, his bloodline lineage po yun, diba, buhat po siya. Kaya Aaron, di ba nga po, si Aaron naman ay buhat kay Levi. At dito rin po, no, si Ezra, bilang isang iskriba po,
nadalubhasa sa kautusan ni Moises na ibinigay daw po ni Yahweh, ang Diyos ng Israel. So, nandito po yun, oh. Wait lang. Yung scribe. Ayan. Ay, di pala. Ito po, no, si Ezra ay isang iskriba. So, kung isi-search po natin mga kapatid, no, ano ba yung iskriba? Yung iskriba po, ito po ay highly educated o lubos na edukadong profesional na dalubhasa po sa pagsusulat, pagkopya ng mga dokumento, at sila po ay may malaking kapangyarihan at mataas na katayuan sa lipunan at relihiyon. Dahil sila ang tagapangalaga ng mga opisyal na kasulatan po. Kumbaga sila yung nagkikip, di ba po, sila din yung nagsasalin. Kumbaga lahat mga nangyari, di ba, recorded po. At sapagkat noong sinaunang panahon, karamihan nga po sa mga tao hindi marunong magbasa at magsulat. Pero yung nga po, no, sila po yung keeper ng, ang tawag dito, ng kautusan or mga opisyal na po na kopya ng kautusan. At ganoon din ang kasulatan. Kasi nga po, kung babalikan po natin nung early monarchy, yung mga scribe po ay mula po sa linya ng mga royal official. At sila po ay mga record. Political secretary po sila at sila po ay nag-administrate for the king. Kasi kung mababasa po natin yan, 2 Samuel 8, verse 15 to 18 ASD version po, sabi dito, naghari si David sa buong Israel, kapanahunan daw po ito, ni Haring David. Ginawa niya ang matuwid at tama para sa lahat ng mamamayan niya, or nasasakupan po niya. Si Joab na anak ni Zeroias, ang namumuno sa mga sundalo niya. So, kapatid po siya ni David, yung nanay po ni Joab. So, nasa Chronicles po yan. Si Jehoshaphat naman na anak ni Ahilod, ang kalihim ng hari. At sabi sa verse 17, si Sadok na anak ni Ahitub, at si Ahimelech na anak ni Abiatar, ang mga punong pari. So, yun po, yung nabanggit kanina, na si Sadok at si Ahitub. Si Seraya, ang tagasulat at tagapag-ingat ng lahat ng kasulatan. So, during the time po, no, si Seraya daw po ay yung scribe. At sabi sa verse 18, si Binayas na anak ni Jehoiada, ang namumuno sa mga Kereteo at Pilintay. At ang mga anak niyang lalaki ang tagapayo niya. So, dito po makikita po natin yung naging transition after po ng Babylonian exile, nung pinatapon sila, or pinatapon nga po sila sa Babylon, di ba nga po, dinala po sila doon ni King Nebuchadnezzar. Kumbaga nawala po doon yung monarchy, or yung may namumuno sa kanila na hari. Kaya naman po yung role ay kumbaga po ay nag-shift from serving a king, di ba nga po, to serving God. At yun nga po si Ezra. By preserving, copying, and interpreting the scriptures. At makikita din nga po natin, no, yung naging favor ng Diyos kay Ezra. Di ba po, pinatnubayan ni Yahweh. Kaya naman po, lahat po ng kanyang kahilingan, pinagkaloob sa kanya ng hari. So, kung wala pong patnubay ng Diyos, hindi po to lahat mangyayari. Hindi po, di ba, ipapagkaloob ng hari. Kung ano man pong kahilingan ni Ezra. Ayan. At sabi nga po dito, no, sa verse 7 po, ayan. Wait lang po So, sa verse 7 naman po, no, dito, isinaad na may another group daw po na bumalik, di ba nga po, ng mga Israelita mula sa Babylonia patungo po sa Jerusalem. Kasi di ba po dun sa chapter 1 ng Ezra, di ba nga po, ay pinamunuan po nila Zerubbabel na mga pinuno, di ba po? So, yun po yung unang grupo. So, hindi po lahat ng ipinatapon ay bumalik. So, kung babasahin po natin, no, dako na po ako sa Ezra chapter 1, verse 5, bilang tugon, ito po ay pagkatapos isinulat ni Emperador Cyrus, yung pinapabalik na nga po doon sa Jerusalem, sa Juda, upang, di ba nga po, ay itayo yung templo po ni Yahweh, at yun nga po, ayun din po ito sa pangako ng Panginoon na kanyang itinupad. Kasi po, ito po, pagitan ni Propeta Jeremias na after 70 years,
Di ba nga po, after 70 years, nasa Jeremiah 25 po ito, kung hindi ako nagkakamali, 29 verse 10. After 70 years, 70 pagkakabihag, pagkakaalipin, di ba nga, papadarama po ulit ng Diyos ang pagmamahal niya sa kanyang bayan at yun nga po, at pababalikin sa kanilang lupain. So, ito na po yun. At sabi po dito sa verse 5, bilang tugon, agad na nagsipaghanda ang mga pinuno ng mga lipi ng Juda at Benjamin. So ito po yung unang grupo ng mga nagsipagbalik. Gayon din ang mga pari at mga Levita at ang iba pang inudyok ng Espiritu ng Diyos. So may pag-udyok po, di ba po, ng Espiritu ng Panginoon. So yung mga hardened heart, di ba nga po, ay hindi po sila bumalik. May iba naman po na tumulong na mga nagbigay ng kusang loob para nga po sa gamitin ng kanilang mga kababayan pabalik nga po sa Jerusalem. So, ito naman po ay another group. At yun nga po ay kapanahon ni King Artaxerxes sa pangunguna nga po ni Ezra, na di ba nga po buhat sa Levitical priesthood. So, after 58 years po, no, and almost half century, bumalik po sila. So, ito po, no, yung mga servant of God, yung mga kasama po dito ni Ezra, di ba po, ito po ay kung i-represent natin, ito yung mga taong sineparate at inappoint ng Panginoon, di ba nga po, separated and appointed to serve the Lord, mga po in His temple. So, sila po yan. At dito nga po sa verse 8 to 9, umalis po sila. At yun nga po, di ba, almost 4 months. So, dito po, isina-add yung time range ng kanilang paglalakbay or yung journey nila from Babylon to Jerusalem. At diba nga po ayon sa patnubay ng Diyos, dumating po sila or siya sa Jerusalem. Pero kasama niya of course, yung kanyang, yung mga nandito na isinaad po dito. At sabi nga po dito, no, buong sikap na pinag-aralan daw po ni Ezra ang kautusan ni Yahweh upang isagawa niya ito at upang maituro niya sa bayang Israel ang mga batas at tuntunin nito. So dito po, no, sa verse 10, kung babasahin po natin to sa ESV version, sinet po ni Ezra yung puso niya sa pag-aaral po ng kautusan ni Yahweh upang maisagawa at upang maituro niya sa bayang Israel ang mga batas nito. So, dito pa lang po, no, alongside po nito na pinut niya yung puso niya is also His will, His time, His effort, His mind, body, spirit, di ba po, and His soul para pag-aralan at i-apply, di ba nga po, at ganun di bahagi. So, ito po, no, ay may illustration po na ibinigay sa akin dito na something like you are an empty jar. So, ikaw daw po ay empty na vessel na lalagyan. And yung word po ng Diyos is yung wine or yung tubig containing you. And you will be used, di ba nga po, para painumin yung mga tao at hindi sila, kumbaga, maging thirst spiritually. Kaya naman po, we cannot give what we don't have. Just like we cannot be used to fill others if we are empty too. So, paano po tayo makaka-fill or gagamitin ng Diyos para ma-fill yung mga taong walang laman or yung thirst or yung mga empty vessel kung tayo mismo ay empty? Diba nga po, hangin lang ang mapipill natin sa kanila? Wala. Diba nga po, kasi kung anong meron tayo, yun may maibigay natin. Pero kung wala tayo nun, hindi natin maibibigay. Kaya we cannot share, diba, our Lord Jesus Christ if we do not even know Him. So, paano natin may babahagi ang Diyos kung tayo mismo hindi natin siya kilala? Diba po? So, yun po yun. At ganun din, paano natin, or paano tayo magagamit para i-feed yung others kung tayo mismo, diba po, ay gutom or hungry. Katulad na nga lang din po no na nasa Santiago 1, verse 22 to 24. MBB tag po ito. Maging tagapagtupad kayo ng salita ng Diyos at hindi tagapakinig lamang na dinadaya ang sarili. So dito po, no, siya po ay pinag-aralan niya at di ba po para maisagawa niya, di ba po, upang maituro po niya yung mga batas at tuntunin. Kasi what you practice, syempre alam mo yun, kaya may babahagi mo ng malinaw, di ba nga po, at may impact, may authority, may power sa iba. Kasi ginagawa mo din eh, di ba po? So, sabi nga po dito, katulad lang din po dito no sa Santiago nga po nating nabanggit kanina, katulad naman po ng tagapakinig lang, di ba nga po? At hindi
yun nga po, maging tagapagpatupad. So, gagawin din po. Hindi tagapagpakinig lang. Diba po, napakinggan mo lang yung word of God, pero hindi mo ginawa. Parang ano lang po yun eh. You believe God, pero hindi ka nagre-rely sa Kanya. That's why you have no faith. Diba po? So, kasi yung faith, it includes trust, reliance, and allegiance to God. So, kung hindi ka nagre-rely sa Kanya, pero naniniwala ka sa Kanya, iba nga po. So, katulad na nasa Jeremiah, kung saan yung mga tao, imbis na sa Diyos, sa 4 po ito, chapter 4, humingi ng protection. So, pumunta po sila sa Egypt. So, diba, nawala yung reliance, but they believe sa Diyos. Naniniwala sila na may Panginoon, pero hindi sila nagre-rely or nagtitiwala sa Kanya. Yung reliance, kasi dun sa reliance, nandun yung surrender, nandun yung pagpapasakop. Diba po? And sabi nga po dito, ang nakikinig sa ang taong tumitingin sa salamin. Pagkatapos tingnan ng sarili, siya'y umaalis at agad na nalilimutan ang kanyang itsura. So, kumbaga, walang changes na nangyari. Diba nga po, nalaman mo lang na, ay, mali pala yun, pero di mo pinansin. Kumbaga, yung word of God na yun ay kinuha din sa'yo ng enemy. Kasi nga, hindi mo din totally tinanggap sa iyong puso. Kaya naman, hindi siya nag-germinates. Yung word of God na yun, hindi nag-germinates. Diba nga po, hindi siya tumubo, hindi siya namulaklak, at hindi siya lumago sa buhay mo because of that. At gayon din po, no, sa Matthew 7, verse 26, MBB tag din po ito. Tag lang po mga kapatid, walang 12. MBB tag. Ang hangal na taga-pakinig. So, katulad lang din po ng kanina na ating nabanggit, ang bawat nakikinig sa mga salita kung ito, ngunit hindi naman nagsasagawa ay katulad ng isang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa buhanginan. At di ba, o itutuloy po natin yon, and dumating yung storm, yung baha, iba pa pong kalamidad, nabuwal po yung bahay. Kasi nga po, hindi po nakatayo sa pundasyong bato, na kung saan ang Panginoon po ang tinutukoy doon. So, ito po, no, self-reliance to. Yung sa Matthew 7:26 and so on, self-reliance. Or reliance sa iba at hindi sa Diyos. Kasi yung batong pundasyon po na tinutukoy doon ay ang Panginoon. At sabi po dito sa Lucas 11 verse 28, bibitag din po, ito naman daw po ay tunay. Ang mga tunay na mapalad. Ngunit sumagot si Jesus. Higit na mapalad ang mga nakikinig sa salita ng Diyos at tumutupad dito kasi nakikita yung kapangyarihan, diba nga po ng salita ng Diyos sa buhay mo kapag ina-apply mo ito. Diba nga po, para tayo nagli-labor. So, tinanggap natin yung seed, diba nga po, at il-labor natin yun. So, lalabas yun. Katulad nga po, diba, ng babae ng anak, diba nga po. So, may resulta. May makikita na result sa buhay natin. Kapag tayo po ay nakikinig, di ba? Nag-aral tayo, nakinig tayo sa salita ng Panginoon at tumupad po nito. Sabi nga po din sa Roma 2, verse 13, MBB tag din po, ang itinuturing na matuwid, sapagkat ang mga nagsasagawa po ng kautusan ang itinuturing na matuwid ng Diyos at hindi ang mga nakikinig lamang. Kasi dito po no yung obedience. Di ba po? Yung obedience sa Panginoon. So dito po no, sa verse 10 na to, makikita po natin na may tawag dito, pinag-aralan. So, he learned, di ba nga po? And, para nga po, may sagawa. So, learn, apply, and then, di ba po, para may share. So, if we learn and share but not apply, we are hypocrite. Di ba po? So, sabi nga po dito sa mga taga-Roma 2 verse 17 to 24, MBB tag 12 naman po ito. Ngunit ikaw na nagsasabing ikaw ay Hudyo at nananalig sa kautusan, ipinagmamalaki mong may kaugnayan ka sa Diyos. Sabi mo'y alam mo ang kanyang kalooban at sumasang-ayon ka sa mga mabubuting bagay. Sapagkat ito ang natutunan mo sa kautusan. So, natutunan daw po. Ang palagay mo'y taga-akay ka ng tanglaw ng mga nasa kadiliman, tagapayo ng mga hangal, at tagapagturo ng mga bata dahil natuklasan mo sa kautusan ang buong kaalaman at katotohanan. At sabi sa 29, 21, nagtuturo ka sa iba. Bakit hindi mo turuan ang iyong sarili? So, dapat po pala, sa atin din muna nagsisimula para maibahagi natin sa iba. Kaya nga po, di ba, yung fruit, para makain din ng iba. Para maging kapakipanik-kinabang sa iba. Diba nga po? Nangangaral kang masama magnakaw, bakit ka nagnanakaw? So, yung pinapangaral mo, hindi mo sinasagawa. So, yun po yun. Sabi nga po dito, sinasabi mo ngalonya, bakit ka ngalonya?
So, sinasabi mo, pinipitik mo yung puwing ng iba, pero hindi mo makita yung troso sa iyong mata. Nasusukla sa mga Diyos-Diyosan, bakit ninanakawan mo ang mga templo nila? Diba po? At sabi sa verse 23, ipinagmamalaki mong saklaw ka ng kautusan, ngunit nilalapastangan mo naman ng Diyos sa pamamagitan ng paglabag mo sa kautusan. Ayon nga sa nasusulat, ang pangalan ng Diyos ay nilalait ng mga hintil dahil sa inyo. Kasi nga po, hindi makita sa buhay ng mga taong nangangaral yung kanilang ipinapangaral. Kaya paano? Di ba nga po, paniniwalaan na may katotohanan yung kanilang sinasabi. So, yun po yun. At sabi nga po dito mga kapatid, balik na po tayo. Ito naman po no, ang dokumentong ibinigay ni Artaxerxes, si Haring Artaxerxes kay Ezra. Sabi po dito sa may 11, verse 11, ito ang nilalaman ng liham na ibinigay ni Haring Artaxerxes kay Ezra. So, King Artaxerxes to Ezra, ang pari at ibinigay ni Yahweh sa Israel. So, may kaalaman po siya, karunungan sa kautusan ng Diyos. At sabi sa verse 12, buhat kay Haring Artaxerxes para kay Ezra na pari at iskriba ng kautusan ng Diyos ng kalangitan. So, ito daw po ay parang nga po kay Ezra. Ipinag-uutos ko na sino man sa mga Israelita, mga pari man o mga Levita sa aking kaharian na gustong sumama sa iyo pabalik sa Jerusalem ay pahintulutan. So, dito po no, from verse 11, ayan, si King Artaxerxes daw po ay nagbigay, di ba nga po, ng letter, ng liham, ng document kay Ezra na yun nga po, ito yung nilalaman. Ayan, mag-start na po tayo sa verse 13. Diyan po natin makikita no, na may command. Diba nga po, ngunit ngayon ipinag-uutos ko. So may command. Yung ko from the king. Kasi nga po 'di ba, si Haring Artaxerxes ang nagbigay ng liham kay Ezra. So galing yun sa kanya. So sa verse 13, command and consent from the king. Diba nga po, at kung ito ay i-breakdown po natin, or kumbaga isa-sum up po pala, ito po ay katulad lang din ng I believe po no, na ito ay sinasabi sa atin din sa generation natin na lead, yung verse 30 na yan, lead my people who based on their will and want to see the glory of the living God. So, kumbaga, dito po kasi ililid mo yung mga tao na, kumbaga, yung free will nila ay para masik ang kingdom of God, pabalik po sa Jerusalem which is God's throne, or yung tawag dito, jurisdiction ng Panginoon sa kaharian ng Diyos. So, lead my people to the kingdom of God. So, yun po yun. Practice what you preach or say. Amen. Live your faith or do not compromise the righteousness of God. Amen po, Ate Lynn. So, mga kapatid, bababasa po natin yan nasa Jeremiah or Jeremiah 3, 14 to 18, ASD version. At sabi po dito, sinabi pa ng Panginoon, magbalik kayo, kayong mga suwail anak dahil akin kayo. Kasi di ba po, ang mga Levita, kung mababalikan natin sa Numbers, Deuteronomy, di ba po, sila ay sineparate ng Diyos mula sa karamihan, which is also representing from the world his children, separating from the world, di ba nga po, para maglingkod po sa Kanya. Kasi yun po, di ba, yung role ng mga pare at mga Levita. Diba, at sila po ay naglilingkod sa templo ng Panginoon, sila po ay naghahandog, diba, they are separated, di ba nga po, sa karamihan. So yun nga po no, yung mga elect and appointed and assigned sa kaharian po ng Panginoon na may specific purpose po sila nagagampanan. At sabi nga po dito, kukunin ko ang isa o dalawa sa inyo mula sa bawat bayan o angkan at dadalhin sa Sion or bundok po ng Sion na matatagpuan po sa Jerusalem. At yan na nga po din ay ang Panginoon. At sabi po din sa verse 15, pagkatapos bibigyan ko kayo ng pinikaalaman at pangunawa. Ako, ang Panginoon, ay nagsasabing na pagdating ng araw na marami na kayo sa lupaing iyon, hindi na ninyo hahanap-hanapin ang kahon ng kasunduan na kung saan nandun po, di ba? Yung commandment ng Panginoon, nagpapakatao na siya nagkakasala ka sa Panginoon. Kaya nga po, di ba, hindi po na po, tawag dito,
Itinuturing na matuwid sa mata ng Panginoon. Nagpapawalang sala yung kautusan, kundi pinapalampo sa tao na siya'y nagkasala. So, parang yun yung standard criteria na nagkasala ka. Yung commandment po na yun. At di ba po, yung pinaka ito lang naman ng Panginoon po na ibalik sa Kanya dahil ibinigay niya yun na komanda yun is yung obedience at pagkatakot po sa Kanya. At paglayo po sa kasamaan na siyang sisira din po sa kanila. So sabi po dito, niisipin o alalahanin ito kasi nga po yung kahon ng kasunduan, di ba, yung commandment ng Panginoon ay itatatak niya na sa puso't isip ng mga tao kaya hindi na makakalimutan pa. Kasi narito na sa puso mo at sa isip mo. At hindi na rin ninyo kailangang gumawa pa ng panibago nito. Sabi sa verse 17, sa panahong iyon, tatawagin nyo ang Jerusalem na trono ng Panginoon. Diba po, na kung saan ang Diyos ang maghahari, throne. Kung saan nandun yung jurisdiction ng Panginoon, diba po, at nandun din yung kanyang mga mamamayan. At nandun po yung kanyang kapangyarihan. At ang lahat ng bansa ay magtitipon sa Jerusalem upang parangalan ang pangalan ng Panginoon. Hindi na nila susundin ang nais ng matitigas at masasama nilang puso. Sa panahong iyon, ang mga mamamayan ng Juda at ng Israel ay magkasamang babalik mula sa pagkabihag sa hilaga pauwi sa lupain ibinigay ko sa mga magulang nila bilang mana. So, ito po no, yung Jerusalem dito, it represents God's throne. Diba po? Kaya, kasama po natin at na-reveal sa atin na ang patungkol po dito sa verse po na ito ay about sa leading, di ba po, pag-lead sa mga tao na pinili ng Diyos para sa Kanya, pabalik sa Kanya, para mahanap yung kingdom niya, yung kingdom of God. Di ba nga po na siyang nasa ating mga puso. At sa pamamagitan ng Kanyang salita, ito po ay ating matatagpuan kasi yun po yung manual ipatungo po sa Kanya. Di ba po? His word. Ayan. So, sabi pa nga po dito, ito. Sabi po dito, isinusugo kita at ng aking 7 tagapayo upang siyasatin ang mga nagaganap sa Jerusalem at Juda. Alamin mo kung sinusunod nilang mabuti ang kautusan ng iyong Diyos na pinagkatiwala sa iyo. So, yung tinutukoy po dyan, sa verse 14 na yan ay being assigned. Diba nga po, isinusugo kita, appointed, assigned by King and his council for specific assignment upang siyasatin ang mga nagaganap sa Jerusalem at Juda. Diba nga po? So, po no, being assigned, appointed by King and his counselor for specific assignment and mission, diba nga po, para sa mga mamamayan ng Diyos. At katulad lang din po ito, so, basahin po lang natin muna to. Alamin mo kung sinusunod nilang mabuti ang kautusan ng iyong Diyos, yung nga po na ipinagkatiwala sa iyo. So, sabi po dito, it is also mirrors or represent being appointed by God and His 7 spirits. At yung spirits ng ito ay nakaloob sa kanyang spirit. Malaking S, as in yung spirit ng Diyos. Kasi kung mababasa po natin nasa Isaiah 11 verse 2 po yan, KJV version, and the Spirit of the Lord shall rest upon him. Number 1 po yun. The Spirit of wisdom. 2, and understanding. The Spirit of counsel. 8, the Spirit of knowledge and of the fear of the Lord. To know, kumbaga po, the state or spiritual walk ng mga mamamayan ng Diyos. So, ito po yun, no? Appointed by God and His spirits. So, yun po.